MT Novel Story. Kabanata 1761. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Yin Yang Storm. Kahit na ang tunay na hari ay kailangang mamatay. Saglit na natigilan si Lu Chen, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon, wala bang sino man sa mundo ang makakabasag ng ganoon kalakas na bagyo. Walang makakasira nito, ngunit maaari nitong pabagalin ang lakas ng bagyo. Sabi ni King Do. Dare you tell me kung paano pabagalin ang bagyo? Hindi na masyadong makontrol ni Lu Chen, gumamit na lang siya ng mga agresibong pamamaraan. Dare? Bakit hindi? Kahit sabihin ko sa iyo ang paraan, hindi mo magagawa. Ang enerhiya ng Yin Yang ay natatakot sa lamig. Kapag ito ay nasa matinding lamig, ang enerhiya ng Yin Yang ay hihina, at ang bagyong nilikha nito ay bumagal din. Ang taong may ice spirit body lang ang makakagawa ng matinding lamig, at isang top level na ice spirit body lang ang makakagawa nito. Ngunit ang ice spirit body ay napakabihirang, not to mention na ang Ming Clan ay wala nito, kahit na ang iyong sangkatauhan ay wala nito. At hindi ka isang ice spirit body, maghintay ka lang na durugan ng Yin Yang Storm. Ngumiti si Duwang at sinabi iyon. Hindi talaga ako isang ice spirit body. Ngumiti si Lu Chen, ngunit lumingon kay Linhua sa tabi niya, ngunit siya ay isang ice spirit body, at siya ay isang top-notch. Ang sobrang lamig na inilalabas niya ay tiyak na napakalaki. What the hell? Binuksan ni Duwang Yuan ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang mga mata kay Linhua, at sinabing hindi sigurado, ang babaeng espiritong ito ay isang espirito ng yelo, nagkataon lang. No coincidence is a book, kaya nakatadhana akong hindi mamatay sa black hole. Tumawa ng malakas si Lu Chen. Ano ang ikatutuwa mo? Kahit na makatakas ka sa bagyong Yin at Yang, papatayin ka ng Ghost Clan kung mahulog ka sa underworld. Malamig na sumingot si Duwang, at sinabing, ang black hole ay isang lugar na mahigpit na binabantayan, ng Ghost Clan. Kahit sino ka man, basta bumaba ka sa black hole, ituturing ka ng Ghost Clan bilang Ghost Clan at intruder, at siguradong mauuna sila. Time kills you. That's not necessarily true. Maganda ang relasyon ko sa Ghost Clan. I have someone in the underworld. Ngumiti ulit si Lu Chen. Dapat mong panatilihin itong mga salita mo para manlinlang ng mga multo. Kung gusto mong linlangan ang haring ito, walang paraan. Napangiti si Haring Do nang makitang papalapit na ang malaking black hole, at sinabing, okay, andito na ang black hole, maipahatid lang kita dito, pumunta ka na. Panipi. Column, salamat sa Schwanden Crane Bone mo. Tumango si Lu Chen, ngumiti at kumaway kay King Do sa itaas. Magkita tayo muli. Dapat ay Column. Sa sandaling ito, papalapit na ang black hole, at ang Styx River ay mas mabilis na umaagos. Sa isang kisap mata, sina Lu Chen at Linhua ay isinugod ng daan-daang libong milya ang layo. Nakipagtulungan si King Do at sinabi ang gustong itanong ni Lu Chen, kaya tumigil siya sa pakikipag-usap kay King Do. Anyway, pagkatapos pumasok ni Lu Chen sa Styx River, binalak niyang pumasok sa underworld mula sa Styx River at tumakas mula sa Nether Cave. Sa makatuwid, gaano man kapanganib ang black hole, kailangan niyang makipagsapalaran, at walang paraan. Sa kabutihang palad, si Linhua ay isang ice spirit body, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Boom boom boom. Ang buong marilag na ilog ng Styx ay dumaloy sa black hole, na nagdulot ng malaking ingay na yumanig sa lahat ng direksyon. Ang enerhiya ng Yin at Yang sa ilog ay sumugod sa black hole, na bumubuo ng isang malaking vortex storm sa loob, umiikot ng napakabilis at sapat na malakas upang masakal ang lahat ng nabubuhay na bagay. Pinagsalikop ni Lu Chen at Linhua ang kanilang mga daliri upang maiwasang magkalat ng magulong ilog, ngunit narating na nila ang gilid ng black hole at malapit ng lumunin ng black hole. Malalampasan natin ito o hindi, depende sa iyo. Dapat nating i-freeze ang lahat ng ilog sa paligid natin para maging yellow, the more the better. Nagpadala si Lu Chen ng voice transmission kay Linhua. Tulad ng pagtugon ni Linhua, sinundan nilang dalawa ang Styx River at nilamon ng black hole. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang boses ang nagmula sa black hole, at pagkatapos ay lumitaw ang black hole na may mga ilaw na may iba't ibang kulay. 5 dragon ang lumalaban. Ice Field. Inalalayan ni Lu Chen ang katawan ng 5 dragon, itinaas ang kanyang pinakamataas na lakas, at nilabanan ang bagyong Yin at Yang.
Sa kabilang banda, inilabas ni Lingua ang lahat ng kanyang lakas upang palabasan ang napakababang temperatura, na bumubuo ng field ng yelo sa loob ng 10,000 zang radius. Ang ilog ay agad na nagyelo, ang enerhiya ng yin at yang ay nagyelo at humina, at ang bilis ng pag-ikot ng mas mabagal ang bagyo. Nabuo ang isang layer ng 10,000 zang glacier, mahigpit na ikinulong sina Lu Chen at Lingua, lumalaban sa suntok ng bagyong yin-yang. Boom 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 boom. Bagamat medyo bumagal ang bagyong yin-yang, napakalakas pa rin ang lakas ng pag-ikot at pagsakal. Ang mga blades ng hangin na may yin-yang na enerhiya ay pumutol sa glacier, na gumagawa ng hindi mabilang na mga pagsabog na nakakasira ng lupa. Ang mga glacier na 10,000 talampakan ang kapal ay pinutol at pinasabog ng patong-patong ng talam ng hangin, at sa isang kisap mata, libu-libong talampakan ang naputol ng bagyo. Gayunpaman, ang napakababang temperatura ng Lingua ay napakalakas, at ang larangan ng yelo ay naging malakas, hindi nadurog ng bagyong yin at yang, at patuloy na inaayos ang 10,000 zang glacier na naputol. Ang kabagsikan ng bagyo ay nilabanan ni Lingua, ngunit napakaraming lakas ng yin at yang na nagngangalit sa lahat ng dako, hindi na kinaya ni Lingua at Lu Chen. Ang mga yin at yang energies na iyon ay maaaring tumagos sa glacier, sumalakay sa katawan, at sirain ang pisikal na katawan. Nang si Lu Chen ay nasa paghihirap, isang dragon chant ang biglang lumabas sa kanyang katawan, niyanig ang buong black hole. Ang ugat ng kaluluwa ng dragon ay nagpapagana sa sarili, nagbubukas ng bibig ng dragon, at nilalamon ang sumasalakay na enerhiyang yin at yang. Sa isang iglap, ang enerhiya ng yin at yang sa katawan ni Lu Chen ay nilamon ng mga ugat ng kaluluwa ng dragon, at agad na nabawasan ang presyon, at ang kanyang buong katawan ay napahinga. Nilamon ng Soul Dragon Vein ang yin at yang energy ni Lu Chen, at sa pamamagitan ng mahigpit na magkahawak na kamay nina Lu Chen at Lingua, nilamon din nito ang yin at yang energy ni Lingua. Ang iyong mga ugat ng dragon. Tuwang-tuwa si Lingua, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang martial art aries ni Lu Chen, nasa tamang panahon iyon. Ang Soul Dragon Vein ay orihinal na nagmula sa Underworld, ito ang pinaka-yin martial vein. Tumawa si Lu Chen at sinabi iyon. At ang mga yin at yang energies na ito ay ang pinakamaraming yin energies din, at ang Soul Dragon Veins ay ginagamit lang bilang merienda. Napakaraming paraan mo, kahit na ang mga ugat ng dragon ay napakaganda. Napabuntong hininga si Lingua. Gamit ang Soul Dragon Veins, gaano man karami ang yin at yang na enerhiya na sumalakay, ito ay mapapawi, at silang dalawa ay walang pressure sa bagay na ito. At ang napakababang temperatura na patuloy na inilalabas ni Lingua ay mahigpit na kinokontrol ang glacier mula sa pagbagsak at ang bagyo mula sa pagpasok. Sa ganitong paraan, tumayo silang dalawa ng tuwid sa bagyong yin-yang sa panahon ng pagbagsak ng black hole. Karaniwang hindi nasaktan. Matagal bago mahulog, mga 1,000,000 milya, at sa wakas ay dumaan sa black hole at pumasok sa isang madilim at madilim na espasyo kung saan ang mga demonyo ay maaaring umiyak ng paulit-ulit. Ito ang Underworld, kung saan sinasakop ng mga multo. Ngunit sa Underworld, ang bagyong yin-yang ay unti-unting nawala, at sa wakas ay napalaya sina Lu Chen at Lingua mula sa pagsugpo sa enerhiya ng yin-yang. Ang River Styx ay pumapasok sa Underworld sa pamamagitan ng black hole, bumabagsak tulad ng isang napakalaking talon, at tumalsik sa isang malaking ilog sa Underworld, na bumubuo ng Ghost River sa Underworld. Ang yin at yang na enerhiya ng Ghost River ay mas malakas, at ang flight restriction na nabuo ay mas malaki pa. Hindi makakalipad sina Lu Chen at Lingua, kaya kailangan muna nilang pumasok sa Ghost River, at pagkatapos ay tumalon sa pampang mula sa Ghost River. Woo! Biglang umalangaw-ngaw ang mga busina, ang bug zone ng hangin, at ang malalakas na panginginig ay pinigilan mula sa lahat ng direksyon. May bumaba sa Styx. Damn it! Ang Ming Clan ay talagang sumugod sa black hole at pumasok sa Underworld. 2 tao lang. Kahit gaano karami ang tao, patayin silang lahat. Kabanata 1762, Supreme Cultivation Secret Author, Wu Fenglai. Sa magkabilang gilid ng Ghost River, mayroong libu-libong Ghost Warrior na nakaupo sa lupa, nagsasanay ng meditasyon. Ang tunog ng mga busina ay nakababahala, na gumising sa mga Ghost Warriors na ito mula sa kanilang pagkakatulog, at inipon nila ang kanilang mga kasanayan sa isa't isa, at dumating upang patayin ang dalawang nanghihimasok mula sa lahat ng direksyon.
Napakataas ng level ng mga Ghost Warrior dito, lahat sila ay mga half-step True King. Lahat sila ay nagkonsentrar dito, lumubog sa lugar na ito upang makahanap ng isang pambihirang tagumpay, at nakamit din nila ang parehong garrison at paglilinang. Ang Black Hole ay kung saan dumadaloy ang ilog ng Underworld, at ito rin ang lugar ng kapanganakan ng Ghost River, ngunit ito rin ang daanan kung saan ang kuweba ng Underworld ay maaaring dumiretso sa Underworld. Sa kabutihang palad, may bagyong yin at yang sa Black Hole, na pumipigil sa angkan ng Ming na makapasok sa Underworld sa pamamagitan ng Black Hole, kung hindi ay matagal ng Nullipol ang Ghost Clan. Bagamat medyo ligtas ang pinagmulan ng Ghost River, ang Ghost River ay ang hinterland ng Underworld, at nag-aalala pa rin ang Ghost Clan, at matagal pa rin silang nakaistasyon dito. Half-step True King? Pangmatagalang paglilinang sa ilalim ng lupa, mas kaunting mga aktibidad, napakaangkop para sa stationang sa pinagmulan ng Ghost River. Gayunpaman, ngayon, ang ilang mga nanghihimasok ay nagmamadaling bumaba mula sa Black Hole, na biglang nag-ambala sa kanilang paglilinang. Kaya naman habang gulat na gulat sila ay inis na inis din sila. Mahirap pawiin ang galit sa kanilang mga puso maliban kung papatayin nila ang nanghihimasok. Icefield. Kinuha ni Lingua ang isang kamay, at ang napakababang temperatura ay biglang kumalat, nakasentro sa kanyang sarili, na may radius na 10,000 zang, ang espasyo ay nagyelo, at ang walang laman ay nagyelo. Ang mga multo ay hindi natatakot sa lamig. Ang pinuno ng half-step True King ng Ghost Clan ay sumigaw at inakay ang mga tao sa Icefield ni Lingua. Fuck! Hindi ito ordinaryong sipon? Ngunit napakababa ng temperatura, dapat mag-ingat ang lahat, dapat mong gamitin ang iyong tunay na lakas para labanan. Sa sumunod na sandali, muling umungal ang pinuno ng half-step True King ng Ghost Clan, halos sampelan ang sarili sa mukha. Hoy! Bakit dalawa pa, galing pa ba sila sa Ghost Clan natin? Sa sumunod na sandali, napansin ng pinuno ng half-step True King ng Ghost Clan na may biglang dalawang taong nanghihimasok, kaya hindi niya napigil ang kinusat ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang siya ay nasilaw. Ako si Xiao Chen. Ako si Fluttershy. Gusto naming makita ang River King. Maya-maya ay lumabas sina Xiao Chen at Xiao Dai, at sumaludo sa half-step True King leader ng Ghost Clan. Mapangahas, isang pantas na may tato sa buto. Kumunat ang loob ng pinuno ng half-step True King ng Ghost Clan, at napag-alitan, sabihin mo sa akin dali, bakit ka bumaba mula sa Black Hole kasama ang nanghihimasok? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, shoot to kill. Panipi, I can't explain it clearly to you. Only King Yi can explain it clearly. Sabi ni Xiao Chen. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang pinuno ng half-step True King ng Ghost Clan ay malamig na sumangot, sumugod muna sa malamig na field, at hinawakan si Lu Chen gamit ang kanyang espada. Tama, kahit anong lahi pa nila, lahat sila marunong pumili ng persimmon. Sina Xiao Chen at Xiao Dai ay kabilang sa iisang angkan, maaari silang mahuli ng buhay para sa interogasyon, kaya natural na hindi niya talaga sila papatayin kaagad. Abutin o pumatay, tanging ang lahi ng tao at ang lahi ng espiritu. Ang babaeng espiritu ay isa ring half-step True King, at mayroon ding Ice Spirit Body. Ang napakababang temperatura na inilabas ay nakakatakot at nakakalito. At ang human race boy ay isang Sage of Strength lang, makikita siya bilang isang mahina sa isang sulyap, kung hindi niya pipiliin si Lu Chen, sino ang pipiliin niya? Patayin ang langit. Sa kamay ni Lu Chen, mayroong isang gintong liwanag na umiikot na kutsilyo, isinakripisyo ito ni Zhang Tian, at ibinaba ito. Sa isang hiwa, gumuho ang espasyo, nabasag ang kawalan, at nanginginig ang lindol. Ang kapangyarihan ng kutsilyong ito ay hindi nakatutok sa tao, kundi sa banal na espada sa kamay ng kalaban. Boom! Ang talam ay naglaslas ng husto sa talam, na gumawa ng isang malakas na ingay na nakakabingi. Na-snap! Dinudurog ng kapangyarihan ng kutsilyo ang kapangyarihan ng espada, ang talam ng talam ay pinuputol ang talam ng espada, manalo o matalo, at makita agad ang pagkakaiba. Gayunpaman, ang talam ay mayroon pa ring sapat na kapangyarihan, at pagkatapos mabali ang espada, ito ay nagpatuloy sa paglaslas patungo sa kalaban. Perverted sword power, ikaw ba ay isang banal na santo o isang half-step True King? Laking gulat ng kabilang partido na halos hindi siya makapaniwala sa mga katotohanang nasa harapan niya.
Sage ng lakas. Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Lu Chen ay biglang lumihis, iniiwasan ang katawan ng multo ng kalaban, ngunit pinutol ang braso ng kalaban. Kamay ni Tian Tian. Hindi binigyan ni Lu Chen ng pagkakataon ng kalaban na makatakas, at bago niya binawi ang mahabang kutsilyo, biglang lumabas ang kaliwang kamay niya at hinawakan ang leeg ng kalaban. Ang kalaban ay isang makapangyarihang half-step true king. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang imposibleng malak ng nakakawasak na kamay ni Lu Chen. Ngunit sa oras na ito, naputol ang braso ng kalaban, nasugatan ng husto ang kanyang sigla, at hamina ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kaya iba ito. Naglakas loob ka bang patayin ako? Ang pinuno ng half-step true king ng Ghost Clan ay natakot, halos matakot, 3 kaluluwa ang nawala at 7 kaluluwa ang nawala. Flick. Hinawakan ni Lu Chen ang leeg ng kabilang partido, ngunit hindi siya nahuli, ngunit mahigpit na kinokontrol ang kabilang partido. Anong nangyayari? Natalo ng Sage of Strength ang half-step true king, at siya pa rin ang pinakamalakas na half-step true king ng aming Ghost Clan. Paano ito posible? May nagsabi ba sa akin na ang pinuno ay isang manloloko, at ang pinuno ay nagpapalem? Imposible, laging walang awa ang pinuno. Paano niya may lalabas ang tubig sa isang nanghihimasok? Kung ganoon ang kaso, ang lakas ng labanan ng taong ito ay nakakatakot. Kahit leader natin natalo niya, sino pa ba ang kalaban niya? Ang tunay na hari lang ang makakapigil sa kanya. Sa sandaling iyon, lahat ng mga half-step true kings ng Ghost Clan ay nagulat, at lahat sila ay nabigla sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga multo na half-step true king ay tumigil sa kanilang pag-atake, kahit na sila ay nakapasok sa yelo at nagdusa, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Makinig sa lahat ng mga Ghost Warrior, lahi ako ng tao hindi lahi ng Ming, hindi ako mananalakay, umalis kayong lahat sa malamig na larangan, kung hindi, mas maaga siyang mamamatay sa inyo. Hinawakan ni Lu Chen ang leeg ng pinuno ng half-step true king ng Ghost Clan, at itinaas ito, ang tunog ay parang kulog, lumiligid sa lahat ng direksyon. Woo! Ang pinuno ng half-step true king ng Ghost Clan ay namula at gustong magsalita ng ilang mahihirap na salita, ngunit ang kanyang lalamunan ay sinakal ni Lu Chen, kaya hindi siya makapagsalita. Libo-libong Ghost half-step true kings ang lahat ay nagkatinginan sa isa't isa sa blankong pagkabalisan ng ang kanilang pinuno ay nahuli ng buhay ng kalaban, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa huli, alang-alang sa buhay ng pinuno, kinailangan nilang ihinto ang kanilang pag-atake, at sunod-sunod na umatras mula sa yelo ni Lingua. Ang aking mga kapwa angkan, ang lahi ng tao at lahi ng espiritu ay hindi nanghihimasok. Hinabol at pinatay sila ng angkan ng Ming sa Styx River, at tumalon sila sa black hole at nahulog sa underworld bilang huling paraan. Nang makitang dumating na ang oras, malakas na ipinaliwanag ni Xiao Chen, at sinabing, dahil dito, kailangan nating makilala ang hari ng ilog, at ang hari ng ilog lamang ang makakapagpasya kung tayo ay nanghihimasok o hindi. Matagal nang itinakda ng lahi nating aswang na sinumang nilalang na bumaba mula sa black hole ay isang nanghihimasok. Isang mahigpit na boses ang tumunog at kumalat sa buong Ghost River. Bumagsak ang boses, lumitaw ang aura ng tunay na hari, at dumating ang pamimilit ng tunay na hari, na nagpapadama ng matinding pressure sa lahat ng nasa eksena. Pagkatapos, 3 figure ang bumaba mula sa langit at direktang dumapo sa harap ni Lu Chen. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na multo. Nakakatakot ang aura ng tunay na hari. Ito ay katulad ni Duwang ng Ming Clan, ngunit siya talaga ang super true king ng Ghost Clan. Ang 2 taong nakatayo sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mga tunay na hari rin, ngunit ang kanilang aura ay mas mahina. Nakita na ni Xiao Chen ang River King. Nakilala ni Xiao Dai ang River King. Mabilis na sumaludaw sina Xiao Chen at Xiao Dai sa nasa katanghaliang multo. Ang hari ng ilog ay ang pinakamalakas na lalaking nagbabantay sa Ghost River. Kabanata 1763, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kayong dalawa ay mula sa lahi ng multo, kung bakit ka bumaba mula sa black hole kasama ang lahi ng tao at lahi ng espiritu, dapat bigyan mo ako ng isang kasiyasyang paliwanag, kung hindi, hinding-hindi kita pababayaan. Sa malamig na mukha, matigas na sabi ni King He. He Wang?
Ang mga bagay na ipinapaliwanag ko sa ibaba ay nauugnay sa mataas na antas ng Ghost Clan, at masyadong maraming tao ang nakakaalam na hindi ito kapaki-pakinabang. Sabi ni Xiao Chen. Pakawalan mo siya. Hindi pinansin ni King He si Xiao Chen, ngunit tinitigan si Lu Chen. Ang kamahalan ng tunay na hari ay lumabas kaagad tulad ng 1,000 bundok na bumababa kay Lu Chen. Gayunpaman, mayroong isang maringal na kapangyarihan ng kaluluwa na umuusbong mula kay Lu Chen, kahit na ang pamimilit ng Super True King ay hindi sapat para kay Lu Chen. Walang hangganang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa lahat ng lahi, tanging ang ating Ghost Race lang ang may pinakamalakas na soul power, at ang soul power ng haring ito ay mas namumukod tangi. Wala pang nakakapantay sa haring ito. Ngayon, hindi ko inaasahan na ang isang sangkatauhan ay magkakaroon ng isang maringal na kapangyarihan ng kaluluwa na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng kaluluwa ng haring ito. Hindi sinasadyang lumiit ang mga mag-aaral ni King He, at baka sa mukha niya ang inggit. Nasaktan ha. Hindi pinansin ni Lu Chen si King He, ngunit ngumiti sa pinuno ng half-step na tunay na hari ng Ghost Clan sa kanyang kamay, at itinapon ng malas na lalaki ng libu-libong talampakan ang layo. Ang taong iyon ay naputol sa isang braso, at siya ay talagang malubhang nasugatan, ngunit hindi siya nailigtas. Hanggat umiinom ka ng ilang dekalidad na Healing Pill at Shengji Pill, at magpahinga sandali, maaaring lumaki muli ang putol na braso. Hindi nasisiyahan si Hiwang sa casual na pagtapon ni Lu Chen sa kanyang mga nasasakupan, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang pagkakakilanlan, at hindi agad umatake. Ngumuso lang siya, at saka nagpakawala ng puwersa para bumalot sa 10 talampakang radius. Siya at ang dalawang tunay na hari, at 4 na tao kasama si Lu Chen ang kasama nila. Ngunit ang hindi mabilang na kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng multo sa labas ay nahiwalay sa kapangyarihan ng tunay na hari, at hindi marinig ang mga tao sa loob. Pwede mong sabihin kahit anong gusto mo. Sinulyapan ni King He si Xiao Chen. Bilang miyembro ng upper echelons ng Ghost Clan, dapat malaman ng River King na minsang nagpadala ang Ghost Clan ng 2 babae sa clan, iyon ay ako at si Xiao Dai. Sabi ni Xiao Chen. Likas na alam ng haring ito ang tungkol sa bagay na ito. Ang 2 babae na ibinigay sa pamilya ni Ziman ay kayong 2. Tumango si King He, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Lu Chen, ang taong ito ba ay mula sa pamilya Ziman? Hindi siya mula sa pamilyang Ziman, ngunit siya ang amo ng aking Panginoong Ziman Chenshan. Ang pangalan niya ay Lu Chen. Sabi ni Xiao Chen. Lu Chen. Nagliwanag ang mga mata ni King, at labis siyang nagulat. Ipinadala ng Ghostization na nakatalaga sa Wufang City ang kamakailang balita pabalik sa mga nakatataas na echelon ng Ghost Clan. Bilang isa sa mga upper echelon, natural na alam din ng River King ang tungkol sa Land of Chaos. Sa makatuwid, imposibleng hindi malaman ni King He ang tungkol kay Lu Chen, ang pangunahing tauhan sa Land of Chaos. Siya yun. Mabilis na tumugon si Xiao Chen. No wonder he is so strong. He is just a sage of strength, but he can even capture the strongest half-step true king of our Ghost Clan alive. It turns out that he is the strongest in the Land of Chaos. Panipi. Tumango rin si King He, at muling nagtanong, Lu Chen, bakit ka pumunta sa Nether Cave kung hindi ka naman namamahala sa Land of Chaos? Opisyal na lumahok ang angkan ng Ming sa labanan sa larangan ng digmaan ng mga santo at nakipaglaban sa ating sangkatauhan. Natural, papasok ako sa kuweba upang maniktik ng impormasyon. Casual na gumawa ng normal na dahilan si Lu Chen, at pinaalis ang hari ng ilog. Mamaya, nang mahawakan ko ang Styx River, natuklasan ako ng tunay na hari ng Hades, at kinailangan kong tumalon sa Styx River, at tumakbo mula sa ang black hole patungo sa underworld. Hindi siya pamilyar kay King He, kaya paano niya masasabi ang totoong layunin ng pagpasok sa Nether Cave? May bagyong yin at yang sa black hole, at mamamatay ang tunay na hari kapag nakapasok siya dito. Nang sabihin ito ng River King, bigla niyang sinulyapan si Lingua, at biglang napagtanto, ito pala na. Espiritong babaeng ito ay isang ice spirit body, hindi nakakagulat na hindi ka nadurudge ng yin-yang storm. Nakatakas kami mula sa black hole, kaya wala kaming pagpipilian kundi bumalik sa Zinming Mountain sa pamamagitan ng underworld, at sana ay gawing mas madali ito ng hari ng ilog. Sabi ni Lu Chen.
Bagaman ang lahi nating multo ay hindi nakikipagdigma sa sangkatauhan, hindi ibig sabihin na hindi tayo palaaway. Paano kita mabibigyan ng kaiganhawahan? Kumunat ang noo ni King He, at muling sinabi, ang Ghost River ay matatagpuan sa hinterland ng Underworld, at ito rin ang sentro ng Underworld. Kung pumunta ka rito ng padalos-dalos, hindi ka maaaring paalisan ng haring ito ng padalos-dalos. Natatakot ka ba na kung matiktikan ko ang mga sikreto ng Underworld, masama para sa inyong mga multo na bumalik? Naintindihan ni Lu Chen ang ibig sabihin ni King He, kaya hindi niya napigil ang matawa. Sa totoo lang, kung ang lahi ng multo ay hindi sasali sa digmaan laban sa sangkatauhan, hindi sila natatakot na ang lahi ng tao ay darating sa Underworld upang mag-inquire tungkol sa isang bagay. Takot talaga kayong mga multo na baka matiktikan kayo ng sangkatauhan, kaya sana hindi nyo na lang ibinigay sina Xiao Chen at Xiao Dai kay Zimen Chenshan. Panipi-panipi, alam ko ang sinabi mo, pero kung pupunta ka dito tao. Bamantong hininga si King, at malamig na sinabi, kahit na, pagdating mo sa lugar ng kapanganakan ng Ghost River, dapat mong tanggapin ang mga patakaran dito. Anong rules? Tanong ni Lu Chen. Nilinaw ng haring ito ngayon lang, lahat ng nilalang na bumaba mula sa black hole ay ituturing na mga nanghihimasok. Sabi ng hari ng ilog. Mayroong 10,000 powerhouse ng Mingzhou sa itaas. Nakita nila akong tumalon sa black hole gamit ang sarili nilang mga mata, at nakita rin nila ang pagpapakawala ni Lingua ng matinding lamig para labanan ang bagyong Yin-Yang. Alam ng Hades na iyon na hindi tayo papatayin ng Yin-Yang storm, tiyak na papasok tayo sa underworld ng buhay. At ang Ming clan ay may hinaing sa iyong ghost clan, kaya dapat nating ikalat ang bagay at ilagay ang iyong ghost clan sa ilalim ng matinding pressure. Nakita ni Lu Chen na napakatigas ng ulo ni Haring He, kaya kinailangan niyang gumawa ng ilang random na kwento para makagawa ng pressure kay King He. Joke lang, nilusob mo ang underworld, kahit patayin ka ng haring ito, makatwiran lang, anong pressure ang kaya ng ghost clan natin. Haring He said disdainfully, ikaw ay sikat na sikat kamakailan, ngunit ikaw ay hindi isang mataas na ranggo ng sangkatauhan. Kung ikaw ay mamatay, ikaw ay mamamatay. Ang sangkatauhan ba ay pupunta sa digmaan laban sa mga ghost race para sa iyo? Hindi naman, maliit lang akong tao, pero iba yung katabi ko. Ngumiti si Lu Chen, itinuro si Lingua, at sinabing, ang kanyang pangalan ay Lingua, siya ang reyna ng lahi ng mga espiritu, siya ay kasalukuyang nagsasanay sa Central Continent, at nasa ilalim ng proteksyon ng mataas na antas ng sangkatauhan. Panipi, Haring Espiritu. Sa sandaling iyon, si King He ay tumingin kay Lingua ng may pagtataka, at hindi niya maiwasang maging medyo hindi kapanipaniwala, ang hari ng angkan ng mga espiritu, bakit hindi siya mataas na antas, ni hindi isang tunay na hari. Ang lahi ng tao ang higit na nakakaalam tungkol sa mga usapin ng lahi ng espiritu. Ang ibang mga lahi ay hindi masyadong maliwanag tungkol sa balita ng Eldar. Lalo na ang lahi ng multo na nakatira sa kailaliman ng underworld, at nakatutok pa rin sila sa digmaan sa Ming clan, at wala silang alam tungkol sa Spirit clan. He King? Ipinanganak na ang Spirit race, ito ang Spirit King. He King? Ang mga mapagkukunan sa Spirit Valley ay kakaunti, kaya normal na ang kaharian ng Spirit King ay hindi mapapabuti. He Wang. Totoo ang sinabi ni Lu Chen, talagang walang kasinungalingan. Xia Wang, Lu Chen at Ling Wang ay lahat ng mahahalagang figure ng sangkatauhan, at dapat silang bumalik sa mundo ng Yang. Napatunayan ito ni na Xiao Chen at Xiao Dai. Hindi mo na kailangan pang magsalita, may sariling sukat ang haring ito. Kinawayan ni King He ang kanyang kamay, sinabihan sina Xiao Chen at Xiao Dai na huminto. Kabanata 1764, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang Emperor Ling ay buhay at maayos. Alam ni Lingua na ginamit ni King He ang mga gawain ni Ling Huang para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan, kaya tumugon siya ng ganito. Bukod dito, nagulat din si Lingua, malamang alam ni He Wang ang tungkol sa Ling Huang, kaya nagtanong siya ng ganyan. Dahil ang balita ng pagkamatay ng Ling Huang ay kumalat sa buong angkan ng mga espiritu at sa labas ng mundo bago ang linggo ay natatakan 100,000 taon na ang nakalilipas, ang balita ng kanyang kamatayan ay hindi maaaring sa loob ng 10,000 o 30,000 taon.
Ang Spirit Valley ay nasild sa loob ng 100,000 taon, at ang Spirit Race ay naputol mula sa labas ng mundo, at walang balita ang maaaring may padala. Malinaw na sinadya ito ni Hiwang, at si Hiwang ay isang mataas na ranggo na Ghost Clan, kaya maaaring may alam siya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mabuksan si Linggo, iniwan din ni Linghuang si Linggo. Alam ng Diyos kung nakipag-ugnayan si Linghuang sa angkan ng multo. Ang pinakamahalaga, ginamit ni King He ang voice transmission para magtanong, maliwanag dahil ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol kay Linghuang. Kaya naman, naramdaman niyang mas mabuting magsabi ng totoo, kung hindi, kung may kaunting pagkakamali, baka hindi niya maipasa ang pagsubok na ito. Naiintindihan ng haring ito. Matapos matanggap ang tugon ni Linhua, si Hiwang ay hindi nagpabago sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nabaligtad. Bilang transcendent na tunay na hari ng Ghost Clan, at isa sa mga nangungunang pinuno ng Ghost Clan, natural na marami siyang lihim na impormasyon tungkol sa ibang mga lahi, pati na rin ang ilang mga lihim. Lalo na kung umiiral man o wala ang Linghuang, ang bagay na ito na kahit ordinaryong mga Lingzo ay hindi alam, alam niya ang lahat. Nang sumagot si Linhua na buhay pa ang Linghuang, alam niyang si Linhua ang Linghuang ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat kabilang sa angkan ng espiritu, tanging ang kasalukuyang haring espiritu lamang ang kwalipikadong makaalam ng pagkakaroon ng haring espiritu. Ngayong dumating na ang Spirit King sa Underworld, hindi siya dapat mamatay sa Underworld, kung hindi ay hindi magtatapos ang Spirit Clan sa Ghost Clan. Ang lahi ng tao at ang lahi ng espiritu ay palaging isang alyansa ng buhay at kamatayan, at posible na alang-alang sa hari ng espiritu, hindi sila magdadalawang isip na makipagdigma sa lahi ng multo. Ang lahi ng multo ay napakalaki na para harapin ang lahi ng Ming, at talagang imposibleng harapin ang lahi ng tao at lahi ng espiritu. Sa makatuwid, alam niya na anuman ang mangyari, dapat niyang ibalik ang haring espiritu sa mortal na mundo sa lalong madaling panahon. Sa iba pang mga bagay, ang enerhiya ng Yin sa Underworld ay kukuha ng enerhiyang Yang, na tumutukoy na ang espiritong hari ay hindi maaaring manatili sa Underworld ng masyadong mahaba, kung hindi, ito ay lubhang mapanganib. Para kay Lu Chen, ang walang katulad na pagmamataas ng sangkatauhan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at kaharian ay seryosong hindi tugma. Sinasabing ang angkan ng Ming, lahi ng halimaw, lahi ng hayop, at lahi ng demonyo ay lahat ay may matinding galit sa kanya. Para sa isang kakaibang pervert, ayaw niyang kitilin ang kanyang buhay, ngunit gusto lang niyang bigin ang espiritu ni Lu Chen. Ngunit ngayon na si Haring Ling ay kumpirmadong narito, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko kung gusto niyang bigin si Lu Chen. Hindi kayo miyembro ng Ghost Clan, bawal kayong gumala sa Underworld, ilalabas kayo ng haring ito. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, itinaas ni Haring He ang pagkakabukod, at inihayag sa mga tropa ng kalahating hakbang na tunay na hari sa labas, sila ang mga kaaway ng Hades, at mauunawaan para sa kanila na lumihis sa black hole. Ay gumawa ng exception para sa kanila, maaaring hindi sila nanghihimasok, ngunit pinaghihigpitan silang umalis kaagad, at ako mismo ang maghahatid sa kanila pabalik sa Underworld. Panipi, ang hari ng ilog ay matalino. Ang di mabilang na mga half-step true king ay malakas na naghiyawan, na nagpapapuri kay King He. Sa gitna ng mga tagay, pinangunahan ni Haring He at ng dalawang nasasakupan ng tunay na hari si Lu Chen at ang iba pa upang lumipad patungo sa direksyon ng Duanyang Road. Nasa Duanyang Road lang ang Ghost Cave. Noong una ay inakala ni King na si Lu Chen at ang iba pa ay hindi tunay na mga hari, kaya hindi sila makapunta doon ng mabilis. Sa makatuwid, sa simula, sinadya ni Haring He at ng kanyang dalawang subordinate na pabagalin ang bilis ng paglipad, sa takot na si Lu Chen at ang iba pa ay hindi makasabay. Pero maya-maya, naramdaman niyang sinampal siya sa mukha. Ang bilis ni na Lu Chen at Linhua ay hindi naman mabagal. Hindi man sila kasing bilis ng tunay na hari, 70% pa rin sila ng bilis ng dalawang subordinate niya. Maging sina Xiao Chen at Xiao Dai ay may 80% ng bilis ng mga ordinaryong tunay na hari. Siya at ang kanyang dalawang subordinate ay bumagal, at sila ay naabutan ni Lu Chen at ng iba pa sa maikling panahon, at halos itapon ng libu-libong milya ang layo. Ang kanilang estado ay hindi masyadong maganda, ngunit ang bilis ay mas mabilis kaysa sa half-step true king. Paano nila ito nagawa? Ang isang subordinate ay labis na naguguluhan.
Pansinin mo ang mga hakbang nila, pare-pareho silang lahat, ibig sabihin pare-pareho silang lahat ng footwork. Saglit na nag-isip si King, at pagkatapos ay sinabi, bukod dito, ang footwork na ginagawa nila ay nasa napakataas na antas, hindi bababa sa kalagitnaan ng antas ng makalangit na ranggo. Relatibong kakaunti ang mga lihim na sining sa mundo, at medyo bihira ang footwork, at mas kaunti pa ang makalangit na ranggo. Ang aming ghost clan ay walang heavenly ranks of footwork. Nagsalita din ang isa pang subordinate at sinabing, hindi ko nga alam kung saan nila natutunan to. Inggit talaga ako. Sa lahat ng karera sa Yuanwo Continent, ang Weiren race ang may pinakamaraming at pinakakumpletong secret arts. Normal lang sa kanila na magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng high-level footwork. King ayaw na niyang pag-usapan pa ang isyong ito, ngunit sinabi niya, lipad tayo ng normal, kung hindi, itatapon tayo ng mga ito sa lahat ng oras, at tayo ay mapahiya. Pagkatapos, si Haring He at ang kanyang dalawang nasasakupan ay nagpatuloy sa paglipad ng normal, at hindi na sila nang ahas na maliitin si Lu Chen at ang iba pa. Pagkatapos lumipad ng daan-daang milyong milya, isang napakalaking ghost town ang lumitaw sa harapan nito, na may hindi mabilang na nagtataas ang mga gusali na umaabot sa daan-daang libong milya, ngunit ito ay madilim. Sa Ghost City, maraming multo at tao, at napakausbong. Masyadong malaki ang ghost town na ito, maraming beses na mas malaki kaysa sa mga ghost town na nakita ko dati. Namangha si Lu Chen habang lumilipad siya sa Super Ghost City. Iyan ang sentro ng aming ghost clan, Fengdo City. Agad na ipinaliwanag ni Xiaodai ang mga pagdududa ni Lu Chen, at sinabing, napakalaki ng Fengdo City, maraming mga multo at tao, at napakaunlad ng negosyo. Masaya sa loob. Kung gayon, pumasok tayo at maglaro ng ilang araw. Tumango si Lu Chen at nagpatuloy sa paglipad pasulong. Mga dayuhan kayo, hindi kayo makapasok sa Fengdo City. Sa oras na ito, nagsalita si King He, at direktang sinabi kay Lu Chen, lipad ka sa maling direksyon, hindi ka maaaring lumipad patungo sa Fengdo, kailangan mong kumaliwa at lampasan ang Fengdo City, iyon ang daan pabalik sa Yangjian. Gusto ko lang pumunta sa Fengdo City para bumisita, at hindi ako maniktik ng anumang impormasyon. Medyo curious si Lu Chen tungkol sa sentro ng Ghost Clan, at gustong pumasok at makita ito. Ang enerhiya ng Yin sa Underworld ay napakabigat, at patuloy nitong kukunin ang iyong enerhiyang Yang. Hindi ka dapat mag-aksaya ng oras, kung hindi ay mauubos ang enerhiya ng Yang, at hindi ka mailigtas ng mga Diyos. King muli niyang sinabi. Tatanggi na sana si Lu Chen, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang sumuko at lampasan ang Fengdo City. Orihinal na gustong sabihin ni Lu Chen na mayroon siyang iba't ibang paraan para maiwasang mabunot si Yang Qi. Ngunit ipaalam sa River King na maaari siyang manatili sa Underworld ng mahabang panahon, kung ano ang iisipin ni He King ay hindi alam. Ngunit isang bagay ang tiyak, haring siya ay mas matatakot sa kanya, at maaaring magbago pa ang isip at hindi na siya pabalaykan. Sa makatuwid, hindi maaaring bisitahin ang Fengdo City ngayon, pag-usapan natin ito mamaya. Ang pag-bypass sa Fengdo City at paglipad ng bilyon-bilyong milya na dumadaan sa maraming malalaking ghost town, wala sa kanila ang maihahambing sa Fengdo City. Sa daan, ang dalawang lugar na ito ay tirahan ng mga multo ng hayop. Noong nagpunta siya sa Underworld para hanapin ang Duanyang Grass, kanina pa siya nandito, at ngayon ay binisita na niya ang mga lumang lugar. Sa huli, lumipad ang lahat sa labas ng Underworld, dumaan sa Destiny Checkpoint, pumasok sa Duanyang Road, at nakakita ng Ghost Cave. Kabanata 1765, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa pasukan ng Zinming Mountain, sa nagtatanggol na lungsod, 2 milyong disipulo ng Zeman ang buong puwersang naghihintay. Ang mga elite ng pamilyang Zeman ay lumabas na, at ang background ay nahayag, maging ang mga ninuno na nag-iisa sa loob ng libu-libong taon ay inanyayahan na lumabas. Gayunpaman, ang pagkabalisa at takot ay lumaganap pa rin sa buong lungsod, at walang nakakaalam kung makikita nila ang araw ng bukas. Sa pader ng lungsod, si Zeman Yinghao ay naglalakad pabalik-balik ng hindi mapakali, tumitingin sa labas ng lungsod paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Libu-libong milya sa labas ng lungsod ang default junction sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng Ming.
Sa loob ng halos 10,000 taon, walang lumitaw na mga mandirigma ng lahi ng Ming. Ngunit sa oras na ito, lumitaw sa lugar na iyon ang isang grupo ng nakakatakot na mga figure ng nadir na may hindi kilalang intensyon at maruming motibo. Ang pinakaseryosong bagay ay ang kapangyarihan ng tunay na hari na inilabas ng mga taong iyon ay gumagalaw pabalik-balik sa Nether Cave, inaapi ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang mga taong iyon ay hindi mga ordinaryong mandirigmang Mingzo, ngunit ang mga tunay na hari ng Mingzo. Bagamat direktang nakikipag-ugnayan ang Zinming Mountain sa Ming Clan at sa Ghost Clan, palagi itong nakaposisyon bilang low-intensity battlefield. Ang lugar na ito ay orihinal na isang lugar ng pagsubok para sa kagalang-galang, pabayaan ang isang tunay na hari kahit isang santo ay hindi lilito dito. Kahit na ito ay ang kagalang-galang, walang gaanong tao, at pareho ang kaaway at ang kalaban ay pananatilihin ang balanse ng kapangyarihang panlaban dito. Pagkatapos ng lahat, anuman ang lahi ng tao, lahi ng Ming, o lahi ng multo, ang pangunahing larangan ng digmaan ay wala rito, at ang matataas na antas na opisyal ng bawat lahi ay natural na hindi maglalagay ng labis na kapangyarihan dito. Ngunit ngayon, sa labas ng nagtatanggol na lungsod, ang tunay na hari ng Hades ay biglang lumitaw, may kakaibang nangyari, at ang pressure ay napakalaki. Paano ko sasabihin sa pamilya Ziman na huwag kabahan? Paano hindi mabahala si Ziman Yinghao? Kapag ang tunay na hari ng angkan ng Ming ay umatake sa nagtatanggol na lungsod, sino ang makakalaban? Sa oras na iyon, ang pamilya Ziman ay magkakaroon lamang ng isang dulo, iyon ay, ang lungsod ay mawawasak. Na-notify mo na ba si Zhongzhou? Tumingin si Ancestor Ziman sa grupo ng True Kings of the Hades na libu-libong milya ang layo, at tinanong si Ziman Yinghao na may pain time na ekspresyon. Ito ay naabisuhan, ngunit ang insidente ay nangyari bigla, at walang tugon mula sa Zhongzhou. Kumunot ang noo ni Ziman Yinghao, at sinabing, napakaikli ng oras, malayo ang Biyuan at Zhongzhou, kahit ipadala ni Zhongzhou ang tunay na hari para sumuporta, imposibleng makarating kaagad. Sa panahong ito, maaasahan lang natin ang ating pamilya Ziman upang suportahan ito ng mag-isa. Masyadong napakaraming tunay na hari ng angkan ng Ming, kung aatake sila sa lalong madaling panahon, ang matanda ay walang kapangyarihan. Umiling si Patriarch Ziman, bumantong hininga muli, at sinabi sa napakagulong paraan, kung mayroon lamang isang tunay na hari ng Hades noon, magagawa ko pa ring labanan ang buong lakas ko, ngunit may 7 pa ng walang dahilan, at hindi ko siya matatalo. Mahigit sa 8 tunay na hari. Sa katunayan, sa simula, isang tunay na hari ng Hades lamang ang lumitaw sa labas ng lungsod. Nang dumating ang ninuno na si Ziman, puno pa rin siya ng kumpiyansa, isa-isa, sino ang natatakot sa kanino. Hanggat ang tunay na hari ng angkan ng Ming ay nangahas na salakayin ang nakukutaang lungsod, magagawa niya itong talunin at lutisin ang krisis sa Zinming Mountain nang hindi man lang ipinapalam sa Zhongzhou. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, 8 multo ang biglang lumitaw. Isa sa kanila ay isang half-step True King, at ang 7 pa ay pawang mga tunay na hari. Sa oras na iyon, ang mukha ni Patriarch Ziman ay nagbago ng husto, at ang kanyang pagtitiwala ay agad na naging kawalan ng pag-asa. Siya ay isang ordinaryong tunay na hari, hindi isang transcendent na totoong hari. Paano siya makakalaban sa 8 tunay na hari ng Hades? Kung umabot sa puntong iyon, ang aming pamilyang Ziman ay susumpa na mabubuhay at mamamatay kasama ang depensang lungsod. Itinuwid ni Ziman Yinghao ang kanyang dibdib at buong pagmamalaking sinabi. It is the fate ng ating pamilyang Ziman na panatilihin ang bayan ng Mingshan magpakailanman. Tumango si Ziman Patriarch, sang-ayon kay Ziman Yinghao. Gayunpaman, nakakunot noo pa rin si Ziman Yinghao, nakatingin sa tunay na hari ng Hades sa labas ng lungsod, bumulong siya sa kanyang puso, maaaring ibinalik ni Lu Chen ang Nether Cave at naging dahilan upang ipadala ng Hades ang tunay na hari upang maghiganti. Kung gayon, hindi ko hahayaang makapasok si Lu Chen sa Nether Cave kahit napatayin ko siya. Panipi. Sa sandaling ito, libu-libong milya ang layo mula sa lungsod, ang 9 na lalaki ng underworld ay nakatayo sa langit, nakatingin sa paligid ng may seryosong ekspresyon. Ang pinuno ay si Ming Li, at ang 8 pa ay mga tunay na hari na sinanay ng Underworld Lord's Mansion.
Siya ay niloko ni King Do, hindi sigurado na si Lu Chen ay nasa Styx, ngunit naniniwala na si Lu Chen ay tumakas gamit ang teleportation magic weapon. Tinansya niya na si Lu Chen ay hindi nakatakas mula sa Nether Cave, kaya agad niyang hiniling ang totoong hari sa tabi niya na lumabas muna sa Nether Cave. At hinaranggan ang tanging daan ni Lu Chen pabalik sa Zinming Mountain sa lalong madaling panahon. At mabilis siyang bumalik sa Nether Nest, at inutusan ang garrison ng Nether Nest na ipadala ang garrison ng Nether Nest bilang anak ng Nether, hinaranggan ang iba pang labasan ng Nether Nest, at banihag si Lu Chen. Nagpadala pa siya ng 7 totoong hari mula sa Underworld Lord's Mansion. Ang kanilang tagpuan ay 1,000 milya lamang ang layo mula sa Human Race Defense City. Ito ang junction ng Ming Race at Human Race, at ito rin ang tanging lugar na madadaanan sa Zinming Mountain. Gayunpaman, ang dating tunay na hari ang gumawa ng unang hakbang. Pagdating dito, hindi lang siya nakakita ng anumang bakas ni Lu Chen, wala na rin siyang nakitang iba. Ngunit ang tunay na hari ay sigurado na siya ay dumating dito ng buong lakas at lubos na naniniwala sa kanyang sariling lakas, kaya't siya ay nakarating sa lugar na ito ng maaga. Kahit na gumamit si Lu Chen ng teleportation magic weapon, makakapag-teleport siya ng 10,000 milya, kahit na tumakas siya sa direksyon ng Zinming Mountain ng maaga, na nakalkula ayon sa pagkakaiba ng oras, hindi ito magiging kasing bilis ng kanyang tunay na hari, ang bilis makahabol. Kaya naman, pagkarating ni Ming Li, pinili niyang maniwala sa hatol ng tunay na hari. Alam ni Ming Li ang bilis ni Lu Chen sa kanyang puso. Bagamat huli na ang oras para makahabol ang tunay na hari, malayo pa rin ang distansya sa pagitan ng Minghe at pasukan ng Zhenshou Mountain. Sa bilis, kailangan mong makarating dito bago tumakbo si Lu Chen sa Zinming Mountain. Pagkatapos noon, hindi umalis si Ming Li, at nanatili rito kasama ang 8 tunay na hari, naghihintay sa kuneho. Ang Ming Clan ay nakatuon sa pakikipaglaban sa Ghost Clan at hindi kailanman umatake sa Zinming Mountain, kaya ang Ming Clan ay hindi bumuo ng lugar na ito, walang lungsod, at walang tropa na nakatalaga. Para sa mga taga-Ming, ang lugar na ito ay isang tiwangwang na lugar. Maliban sa ilang scouts na nakapwesto doon, walang mga taong Ming ang pumupunta rito. Nais ng dating tunay na hari na patibayin ang pader at linisin ang bansa, kaya iniwan niya ang mga scout sa lugar na ito upang mapadali ang mga bagay-bagay. Ngayon, ang 8 tunay na hari ay nagpakawala ng kapangyarihan ng mga tunay na hari ng sama-sama, at nag-oscillated sa iba't ibang direksyon. Sa loob ng radius na 10,000 milya, ang presyon ng mga tunay na hari ay puno. Hanggat may lalabas mula sa kailaliman ng kuweba, kapag nakapasok na sila sa hanay ng pamimilit, agad nilang mararamdaman ito, at mabilis silang makakalabas para manghuli at pumatay. Ang trick na ito ay pangunahing nakatuon kay Lu Chen. Kung babalik si Lu Chen sa Zinming Mountain mula sa Nether Cave, tiyak na malilinlang siya. Gayunpaman, lumipas ang ilang oras, at wala pa ring gumagalaw, hindi pa banggitin na si Lu Chen ay hindi pa lumalabas sa kailaliman ng kuweba, kahit isang ibon. Napakatagal na, kahit isang pagong ay gumapang palabas. Si Lu Chen ay hindi mabagal, bakit siya nawawala pa? Naging hindi mapakali at naiinip si Ming Li, marahil may napansin si Lu Chen at nalaman niyang hinihintay namin siya, kaya hindi siya naglakas loob na lumabas. Kung matuklasan ni Lu Chen ang ating pamimilit, matutuklasan din natin siya. Hahabulin at haharangen siya ng 8 sa amin, at tiyak na hindi siya makakatakas. Ang dating tunay na hari ay umiling, at umaaliw na sinabi, sa makatuwid, walang bagay na napapansin tayo ni Lu Chen at hindi natin siya napapansin. Mangyaring maghintay ng matyaga si Ming Zi, na tiyak na lalabas si Lu Chen, at tiyak na mahuhuli natin siya.